Good afternoon guys. Ayan, magpiperment tayo ngayon ng ating feeds sa pabo. So yung ingredients natin is 20 perasong niyog. 20 perasong niyog guys. Tapos andyan pa yung gata, yung sabaw. Tapos yung nakatakal yan 20 na takal na half lit, half 1.5 yung sukatan yan, half 1.5 na pollard, mga 20 takal. So nasa isang takal nasa 1/4 ata. So 1/4 siguro nasa 5 kilos to guys. Ito nasa 5 kilos to. Tapos meron tayong asukal kasi wala tayong molasses. Yan, apat to na tigwa 1/4. Apat na tigwa 1/4, so 1 kilo. So yung plastic natin na lalagyan, saan natin i-peppermint. Tapos itong plastic. Tapos hanap na lang tayo ng pantali para nakapasok dito sa loob. Tapos ma-close natin na hindi papasukan ng hangin. So ang una po natin gagawin, kailangan natin ihalo itong asukal dito. Ihalo natin dito. Then after 5 minutes na ano na yung asukal, nahalo na, ihalo naman natin yung pollard. Tapos pag nahalo natin pollard, ilalagay natin dyan sa container yung plastic na sa loob para hindi maano. So hindi, walang water na nilagay natin guys, kasi may water naman yung niyog. Ayan, makikita nyo may water pa yung niyog. Ayan. So ihalo natin itong asukal. Make sure na malinis yung lahat ng ginamit nyo. Ayan. More sugar, mas maganda. Ayan guys, may bisita tayo guys. Mayroon yung kambing nila guys, makaabot ito. Ayan. Ayan, haluin natin. Ayan. Mas maganda guys kung mas maraming sugar, mas maganda yung fermentation guys. Ayan. 1 kilo lang yung asukal natin guys, na ano. Ayan. I-ferment natin to siya ng up to 21 days. Ayan guys, sa makikita nyo may gata pa yan guys. Ayan. Haluin natin mabuti na matunaw yung asukal, kasi wala tayong molasses Kung may molasses sa inyong lugar, pwedeng molasses ang gamitin nyo. So makikita nyo naman may tubig naman yan. Ayan. I-ferment natin to siya ng 21 days. Ganito lang guys yung pag-ferment guys. So ang gastos natin dito is 6 pesos yung niyog. So times 20 na piraso, 120. Basta ang 1 kilo 75 ata. So 195. 1 kilo asukal. Tapos 5 kilos na pollard, pumapatak siya ng 25 pesos per kilo. So magkano ba? 25 pesos, 125 ang 5 kilos plus 175, 200, 300 pesos. Plus yung plastic natin is 20 pesos, 320 pesos guys. Pero mahigit to, ilang kilo ba to? 5 plus ito gawin hindi ko siguro guys mahigit 20 to, mahigit 20. Ayan. Haluin natin na maghalo yung asukal tsaka yung liquid. Magiging liquid yung asukal, kasi yung asukal ang ng fermentation dito.
guys. May buo-buo pa guys, oh. Ito guys, tanggalin natin to. Try natin kung anong mangyayari niyan pag natapos sa fermentation. Ayan, may gata pa guys, oh. Yung fermentation ang bahala nito. Lagyan natin sa pabo. Ayan. Sobrang tamis na ito guys. Sobrang bango. Kita mo yung gata. Make sure roll ko ay guys, isang kutsarang asing roll. Ayun so. Isang kutsara. Asin. Lalagyan pa pala natin guys ng asin. Wala. Usad lang ka kutsara. Oh, yun na lang. Ayun na. Ha? Ano sulod? Ayan guys, okay na guys. Hayaan natin ng 5 minutes. Hayaan natin guys ng 5 minutes. Tapos, ihalo natin. Ayan. Halo natin 5 minutes. Hayaan mo natin ng 5 minutes. Tapos halo natin mamaya. Yan guys, na 5 minutes na. Ihalo na natin to dito. Kasi mas malaki to. Hindi natin to kaya i-ano. Kasi sobrang laki talaga. So wala tayong magagawa kung hindi bawasan natin. Kita nyo guys, may ano pa. Medyo matrabaho lang talaga siya. Pero healthy. Makikita mo ang epekto dito sa itlog. Ayan. Ayan. Pag pyramid mo nito, pag ano na sa plastic, dapat hindi papasukan ng oxygen para hindi masira yung pyramid natin. Ayan guys. Ayan. Yun. Yun, oh. Yan na guys, oh. Ayan. Kailangan malinis yung ginamit ng planggana. Malinis lahat. Ayan. Mas marami yung asukal guys, mas maganda. So 1 kilo lang na asukal yung ginamit natin dito. Ayan. Ayan. Haluin lang natin. So wala tayong mixer. Mas maganda guys kung may mixer na pag marami na talaga. Mas maganda kung may mixer na. So far wala tayong mixer guys. Kaya gagawin natin mano-mano. Ayan. Hindi pa naman siya, kaya pa naman siya. Pag maramihan na talaga, ayan, bibili tayo ng mixer. Dual purpose yung mixer natin. Kasi gagawa tayo ng briquette. Charcoal briquette guys. Ayan. Pag isang planggana na guys, medyo mahirap na talaga siya ihalo. Ayan. Hindi natin siya guys lagyan ng water.
Kasi magkakaroon naman to ng water eh. Tsaka basa na to guys. Ayan. Tsaka may ano na siya. Makikita natin kung anong eksperimento. Sana okay yung kakalabasan. Yung mabango talaga. Yan nga, ito may mga basa pa. Opo, sige. Maka dito, manghod mo? Yan guys. Kailangan mahalo talaga natin guys. Yung mabuti. Kasi may mga ano pa siya sa ilalim eh. Mas maganda talaga guys kung may mixer ka. Ang halo mo na is 100 kilos. Guys. Medyo palpak yung steps natin guys. Dapat yung sabaw pala ng niyog hindi natin hinahalo sa niyog. Dapat siniperate natin. Doon natin tinunod yung asukal. Tapos yun nilagay natin sa pullard. Saka tayo naghalo para basa na yung pullard. Next time alam na natin. Kasi di natin malalaman kung di natin susubukan. Diba? Ayan. Guys, haluin ba natin kasi hindi pa nahalo. Ayan na guys. Lagay natin pang natin na mix. Makakapagod rin guys pala. So ilalagay natin siya dito. Kailangan matampered natin talaga. Masiksik natin. Para ano. Guys, mahangin. Bilisan natin ng konti guys kasi umuulan na guys. Umuulan na sa bukid. Ayan. Hindi talaga natin tinigilan hanggat hindi mabasa yung mga dry na mga pullard. Guys, hinalo talaga natin guys. Kasi hindi pwedeng hindi babasa lahat. Ayan. Para yung mga pullard ng mga basa o na tuyo mabasa. Para halong-halo talaga. Kasi hindi siya mapiperment guys pag hindi siya nabasa. Ayan. So abot to siguro guys ng ano ng 30 kilos. Ayan. 30 plus kilos siguro. Ayan. Kasi dami. Tama talaga yung 20 guys. Tama talaga yung 20. Sip talaga natin guys. Para yung hangin hindi talaga siya guys makapasok yung oxygen. Yan. Para maganda yung pagkapitament.
Ayan. Saka magkasya rin. Guys, busin natin. Para makita nyo talaga na walang natira. Mura lang niyo guys. Dito sa amin. 6 pesos lang ang ano. Pero yung niyog sa akin to. Diyan sa amin sa farm namin. Kinuha lang. Para guys. Sigurado ubos talaga. Lang guys ang ano. Siguro next time mga 25 at 22 na niyog siguro o 23. Okay yan. Ayan. Siksik natin guys para masigurado natin walang hangin. Ayan. Ayan, pakita natin sa inyo para makita nyo talaga ang ginagawa natin kung paano pagsiksik guys. Yan. Yan, siniksik talaga natin guys para yung hangin hindi siya makapasok guys. Yan. Tapos mamaya pag takip natin ito, ian natin, i-sealed natin ng siguradong ma-sealed talaga. Hugas muna tayo ng kamay. Yan. Kasi kasiguraduhin natin malinis yung kamay natin kasi pag makontaminate yan ng bakterya hindi na yan magkano. Yan. Ayan guys. Uy. May nahulog na ano. Ayan guys. Tapos make sure natin na walang oxygen na papasok yan. Kasi pag may oxygen yan napapasok, manganga mo yan. Tapos ang itakip natin dyan is itong lagyan natin guys ng tali or kahit ano yung tabla or plywood. Yan, hanap muna tayo guys, or bato. Yan guys, pinatungan na lang natin kasi hindi naman masyado ano. So lalagyan na ito natin guys para pag takip natin ma-push na lang siya dun. Tanggalin natin itong planggana guys. Ito na lang yung ano. Para make sure natin na hindi naman ito madumi guys yung ano natin. Guys, guys ano talaga yan na siya guys maano, although pumapasok pero sa plastic hindi pa magpapasok yan. So yan na guys, may more than 30 kilos na tayo na permit. Mabigat talaga, hindi yan bababa sa 30 kilos. Yan na guys yung permit natin, hintayin natin na sa next 21 days. Hanpid siya ngayon at September 23. So bilang tayo guys ng 21 days. Kung sa 23, October 23 mag 1 month. So bawas tayo ng 9.
23 minus 9, 14. So, October 14 guys. Abangan nyo sa October 14 para pagbukas natin. Yan lang po guys. Thank you. Happy farming. Ang date pala ngayon is September 23, 2023. So, buksan natin sa October 14, 2023. Yan na guys. Happy farming. Bye-bye.